Dito naman sa video lesson na ito ay pag-uusapan natin yung mga uri ng scarcity. Alam ko na kapag research na kayo kung ano yung mga uri ng scarcity, pero bigyan din natin ito ng pansin. At dito nga sa uri ng scarcity ay meron tayong tinatawag na absolute scarcity and meron din tayong tinatawag na relative scarcity. So kung may absolute, meron din tayong tinatawag na relative scarcity. So ano itong absolute scarcity? Absolute scarcity. Ito ay ang physical na limitasyon ng mga resources natin sapagkat nauubos sila or talagang may bilang or restricted yung quantity ng mga ito. Ulitin natin, pag sinabi nating absolute scarcity, merong mga resources na available. So, ano mga halimbawa ng mga resources na ito? Pwedeng A, pwedeng land, B, pwedeng water, okay, or specifically fresh water, pwedeng mga non-renewable resources tulad halimbawa ng mga oil, coal, at mga natural gas. So, sa absolute scarcity, may available na resources, pero ang mga resources na ito ay sabihin nating nauubos or limited or sabihin nating finite. Ibig sabihin, hindi sila pwedeng makatugon sa lahat ng pangangailangan ng mga tao sapagkat sila ay nauubos. Tatandaan natin na hindi na tatapos yung ating needs and wants. Kung kaya nga, ang mga ito ay hindi sasapat para ma-cover lahat ng ating needs and wants sa buhay. Kaya nga, nandiyan ang usapin, sinasabi nating allocate or the allocation of land, fresh water, non-renewable, aayusin dapat yan. Hindi pa pwedeng kung sino lang yung meron. Kasi lahat ito ay pangangailangan ng tao. So muli, pag sinabi nating absolute scarcity, may mga resources tayong available, ha? Land, water, non-renewable, meron tayo niyan dito sa mundo. But the problem is, nauubos, limitado, finite. Ibig sabihin, kinakailangan mai-allocate ito ng maayos para makapamuhay ang tao ng maayos. Ang ikalawang uri naman ng scarcity, tinatawag nating relative scarcity. Ano naman ito? So ito naman ay nangyayari kapag kulang ang isang partikular na bagay. Patayin natin dito ha. May kakulangan. Kulang ang isang bagay, goods, services, okay? Pag ito ay ikinumpara naman sa ating demand or pangangailangan. Okay? Ibig sabihin, kahit may sapat na dami ang isang bagay, o maraming goods, maraming services, maituturing pa rin may kakapusan kapag mas marami ang gustong bumili, okay, kaysa sa available na supply. Okay, sabihin natin dito, maraming may gusto. Maraming may gusto or maraming demand. Okay? Pero kulang naman ang supply. Kulang ang supply. Okay? Sa pagkakataong ito, halimbawa nito ay pwede nating sabihin ay ang mga ito lagi itong binibigay na mga halimbawa ay ang ating mga diamonds or diamante. Maraming diamonds, okay? At mataas ang kanilang value, yung halaga nila, and of course, ang kanilang
presyo ay nakokontrol sapagkat mas malaki ang demand dito. Okay? So, yung diamonds, meron naman tayo niyan. Yun nga lang, mas maraming demand kaysa sa available. Bakit? Mahirap kasing kunin. Okay? Mahirap i-polish. Okay? Ganon din, halimbawa, skilled laborers. Skilled laborers. Okay? Marami namang tao na sabihin nating skilled. Okay? Pero, yung ibang skills na kailangan, yun ang wala. Yun ang kulang. Yun ang in demand. Okay? So, dito, pag sinabi nating relative scarcity, okay, relative scarcity, dapat mabalanse ang supply versus the demand. Okay? Dapat mabalanse ang supply and demand. Ito ang dalawang uri ng scarcity kapag pinag-usapan natin ang konseptong ito in relation to economics. Now, pag nag-research kayo, marami pa kayong makikitang uri ng scarcity. But most of them ay kabahagi, okay, lumalabas sapagkat may relative scarcity, sapagkat mayroong absolute scarcity.